Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So bakit po natin pinag-uusapan pa ito? Sapagkat lagi ko nga pong sinasabi na kahit nga po pinirmahan ito ng ating Pangulo ay hindi pa po 100% na talaga hong mapopospon ito hong December 1, 2025 sapagkat meron nga pong mga nagpetisyon, merong mga nag-question dito po sa pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections na itinakda mismo ng Supreme Court sa December 1, 2025. So, base po sa ating kaalaman na apat na siguro, apat na yung naghain ng petisyon kontra dito po sa postponement ng December elections. So, ang isa po sa mga naghain ng petisyon, yun pong guro mula sa Las Piñas na si Barry Tayam. O, ito po panoorin po ninyo mga idol at mga bayan, ito hong update. Ang katunayan ay noong ano pa ito noong September 14 pa ito. September 14 pa itong live niya. Pero ipapapanood ko pa rin sa inyo alang-alang po sa mga nag-aantay ng update patungkol nga po dito sa magiging desisyon ng ating pong Supreme Court. So panoorin po ninyo mga idol at mga bayan. Medyo late na tayo nakapag-update, no? Medyo busy lang talaga and exhausting kasi madaming ginawa, daming binasa. Ang kapal nung sa reply ni Solicitor General. So update lang, no? Hindi na ako masyadong magko-comment and I don't want to intervene in any proceedings na mangyayari. So naka-receive na ako ng notice or yung reply copy ni Attorney Makalintal na nakaraan doon sa Liga ng mga Barangay, doon sa intervention nila. And just nung last week, a few days ago, naka-receive din ako, magkasunod na araw lang halos, ng comment from the Solicitor General. So nakita ko, nung nabasa ko, kapal niya, the Solicitor General speaks on behalf ng mga respondents. And makapal siya kasi andun yung minutes ng Congress habang ginagawa yung bill from first, second, third reading. So, ngayon, may mga petition na. Alam ko may pang-apat pa against that BSK postponement o yung sa Republic Act 12232. No? So, Attorney Makalintal, ako, grupo ng mga youth leaders, tapos alam ko mayroon pang-apat. Hindi ko alam kung anong magiging action, no? Ayaw ko pangunahan kung ano man magiging action ng Supreme Court. Pero sa nakikita ko ngayon, nakapag-reply na si Attorney Makalintal doon sa intervention ng Liga ng mga Barangay. Nakapag-reply na rin ang Solicitor General, no? She speaks on behalf of those respondents. And lahat yan ay nasa Supreme Court na. So, I think kung naka-recess pa sila ngayon or babalik sila maybe this week or early next week, no? Doon natin malalaman kung ano magiging decision. So, right now, wala namang in-issue na temporary restraining order. At yung prayers namin, no, ay nasa decision pa rin talaga ng Supreme Court. Kasi lahat ngayon, kapag submit na ng mga reply ng comment, no, saka nandun yung mga petition, hayaan na natin, antayin na lang natin kung ano yung magiging decision ng Supreme Court doon. So, ano man magiging decision, magpapasalamat ako, respetuhin ko, and yan naman ay magiging parte o doktrina na sa ating mga batas dito sa Pilipinas. Or once na nag-decide na yung Supreme Court about dyan sa RA 12232 na yan. So, ano pa ba? Linggo, no, gabi na, and nabis ng oras ng panahon. Bukas Lunes ulit. Katatapos lang din ng mga bar exams. So, congratulations, no, sa mga lahat ng nag-exam, sa lahat ng talagang sinikap o talagang nag-take risk para
exam. At the same time, syempre, ano bang goal niya maging abogado later on. Good evening. Good evening po. Ayun, kakasabi ko lang may balita na ba sa BSK. So far, na-receive ko pa lang yung comment ni Atty. Macalintal doon sa intervention ng Liga ng mga Barangay, ulitin ko. And doon sa respond ng mga respondents o yung comment, no. Sa pagkakabasa ko doon sa makapal na respond or comment nitong Solicitor General, I believe na siya ay nagsalita na on behalf of the respondents. So, antayin na lang po natin yung desisyon ng Supreme Court. And kung ano man po yung mga nababalitaan ninyo na keso dineclare unconstitutional or keso tuloy yung barangay election or na-dismiss yung mga petition natin, wag po natin paniniwalaan. Mag-update naman po ang Supreme Court, mababalita po yan sa mga mainstream media na ito yung resulta, ito yung desisyon ng Korte Suprema. Sa ngayon, right now, once again, wala pa pong desisyon. Ang magagawa po natin ay maghintay. And ako po, bilang isa sa mga petitioner, ay respetuhin ko po kung ano yung magiging desisyon ng Supreme Court. Ayaw na po munang magsalita or magkomento or mag-intervene o mag-debunk kung ano man yung mga nabasa ko. Basta kaya siya makapal kasi nandoon yung minutes nung Congress nung ginagawa itong bill na to from first, second, third reading. And andun yung comment, syempre, the Solicitor General would defend the government. Okay? So, yun naman yun usually. Yun ang trabaho ng Solicitor General. So, Solgen Berberabeng, she defended the constitutionality of the RA 12232, yung kakapirma lang na batas na nagpo-postpone, nagsiset ng bagong term sa mga barangay official, and then yung barangay election ay mamumove na sa halip na December this year ay magiging November 2026. So once again, antayin lang po natin yung desisyon ng Korte Suprema at ibinibigay ko na ako bilang isa sa mga petitioner na gustong ma-declare yung kapapas lang na RA 12232 na maging unconstitutional and mag-proceed sa barangay election by year 2025. Okay? Ay irerespetuhin kung ano man yung magiging desisyon ng Korte Suprema, whether pabor man to sa mga respondents o pabor sa aming mga petitioner. Okay? And ano pa ba? So, ngayon lang ulit nakapag-update. Pagod pa, no? Medyo nauubos na nga ang buhok natin eh. Busy kasi, ang daming ginawa. Yan, nagbasa, puyat. Dami rin, syempre, trabaho din. And medyo hindi nakapagpahinga nitong weekend kasi medyo busy. Daming ginagawa talaga. So, ayun, hopefully, maging maganda yung week ninyo. And, pahinga kayo pag may time, syempre, mahalaga ang health. And, ano pa ba? Yun lang naman sa ngayon. So, maraming salamat sa mga nanonood. So, pasensya na kung yung ibang mga chat no, ay hindi ko na re-replyan. Daming binabasa. Pero, yun nga, busy lang talaga. I'll make sure na pag may time, mag-respond ako. Sa ngayon, gusto ko lang din, in general, no, masabi. Kasi parang may mga nag-update, nagtatanong din about dun sa BSK election. So, antayin lang po natin. So ayun mga idol at mga bayan, maliwanag na napakinggan po natin at napanood dito po sa isa sa mga petitioner na si Barry Tayam. Siya po yung isa sa mga petitioner nitong RA 12232 mga idol at mga bayan. Sapagkat kung maalala nyo, nung nakaraan nga po ay inatasan o pinagkokomento ng Supreme Court yun pong Senado, yung Kongreso, yung COMELEC, maging yung opisina ng ating Pangulo. Pero yung inatasan ng opisina ng ating Pangulo na magkomento doon po sa petisyon na inihain po nitong mga petitioners ay yun pong Solicitor General na na-receive na nga po
nitong si Barry Tayam, yung pong comment nitong Solicitor General. At nakadepende na daw po sa magiging desisyon ng Supreme Court. At igagalang po nila kung ano po yun yung magiging desisyon ng Korte Suprema, mga idol at mga bayan. So sana po before October 1 ay meron ng desisyon yung ating pong Supreme Court para naman po hindi na po ma-stress yung iba, lalong-lalo na yung mga nagbabalak na tumakbo at yung mga barangay officials na kasalukuyang nakaupo sapagkat hindi pa po napapanatag yung kanilang kaisipan, baka kasi biglang ma-declared na unconstitutional ito hong Republic Act 12232. Pagka ganun mga idol, pagka naging unconstitutional na naman yung Republic Act 12232 o yung nagpapaliban po sa December 1, 2025, ibig sabihin po tuloy po yung eleksyon ng Barangay at Sangguniang Kabataan ngayon pong December 1, 2025 kapag ka naideklara na labag sa batas yun pong RA 12232. So ngayon ay abangan po natin at antayin yun pong magiging desisyon ng ating pong kataas-taasang hukuman o Supreme Court. So ayan po yan muna ngayon yung ating pong update at manatili po kayong nakatutok dito po sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, ayan, mag-subscribe po kayo para manatili po kayong updated sa usapin ng Barangay at Sangguniang Kabataan eleksyon. So maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Bye-bye po.